Noong nakaraang Sabado nangyari ang finale ng Miss Universe Philippines 2026 at predictable nga ang edisyon na ito dahil ang kinoronahan ay siya rin naman pulso ng karamihan ng mga pageant fans, Bea Milian Windorski ng La Union. Simula na nag-umpisa ang competition noong Pebrero hanggang ngayong finale, nandyan siya, pero during the finale may mga nanlaban talaga sa posisyon niya. Hinati ang mga kandidata sa 30, alam na nga natin kung sino yung mga pumasok from Maya, napagtanto din natin ang mga pumasok from selection committee picks pero ang nanggulat nga sa listahan ng 30 ay ang ilang mga nag-wildcards. Surprising na hindi nanggaling sa selection committee picks si Cotabato at Summer Island, meaning hindi kinaya ng mga performances nila recently, though with Ashley predicted na mag-wildcard siya, but for Iligan binasag niya ang wildcard spot, lalo na nga ni Santo Tomas La Union. Pero during the top 15 halos lahat ng mga pumasok ay nanggaling na nga sa selection committee picks during the top 30. And surprise sa spot na to si Camiguin and Quezon Province kasi nga karamihan ng mga listahan recently hindi nga sila inaakyat. Pero pagdating ng finale hindi nga matawaran ang mga performances nilang dalawa. When it comes to Tacloban, yes, predicted siya sa top 15 at muling naibalik ni Jackie sa semis ang syudad ng Tacloban after 2024. Same with Iloilo City na bumalik sa semis after 2024 at kagaya nga na madalas natin binabanggit recently na kahit natatabunan na sina Muntinlupa at Tarlac, mapepenetrate pa rin niya ng semis dahil nga sa kanilang mga kalibre at sobrang likable nila. As predicted, uusad naman talagang Manila. Last na tinawag sa semis si Negros Occidental. Maraming mga pageant fans na nagro-root na sana mas nakausad pa siya. However, hindi nga nag-resonate ang kanyang evening gown performance, and had it been that she dressed in another gown, baka mas medyo nakausad pa siya. Meanwhile, si Baguio give na give naman sa kanyang performance. However, during the announcement of the top 7, halos lahat predicted na papasok siya. Ending, siya nalaglag dahil sa hindi mo malamang kadahilanan. Dahil nga ba sa kanyang evening gown? Dahil ba sa kanyang performance? Or dahil sa kanyang caliber? O baka siksik na lang talagang listahan para nga siyang tinimbang ngunit kulang. It was Tarlac who's the biggest surprise sa top 7. Though hindi na rin naman siya malaking surprise para sa akin sa ilang mga pageant fanays at sa ilang mga analysts. Dahil nga madalas na rin natin sinasabi noon na regardless sa mga naging performances niya recently or even bumabalento nga yung mga rankings niya, nandyan pa rin siya dahil nga sa kanyang kalibre. Mahirap mahabol ang aesthetics niya, talagang kahit anong gawin niya magre-resonate talaga sa karamihan. Maybe hindi nga siya talaga ganun kadali pakawalan. And for me, hindi naman niya binasag ang listahan sa final spot this 2026. Niredeem niya lang ang sarili niya at nireclaim niya lang ang status niya sa frontrunner na nakuha niya initially nung nag-uumpisa tayo. And it was her who's the first ever Tarlaqueña who cemented the status of the province sa top 7 ng Miss Universe Philippines pageant. And it was Sultan Kudarat ang bumasag sa final spot this edition. Sa pangalawang pagkakataon, nakuha ng probinsya ng Sultan Kudarat ang fast track voting na nakatulong nga para ma-penetrate ni Jen Rose ang final cut. Bago mag-coronation, hindi siya nangunguna sa fast track, pero last minute muling nagbagsak ang kanyang probinsya, ending siyang sumilat ng isang spot. Meanwhile, give na give naman si Pampanga sa kanyang evening gown. Pero for me, bibigay ko ang evening gown round kay Bella Ismael ng Taguig at kay Cebu City April Smith. Na for me, si April Smith din ang nag-ace ng swimsuit competition. And during the introduction pa lang, you can see the winning glow sa kanya. And during the Q&A round, isa rin siya sa may pinaka-solid na statement na ibinigay. The other one is Bella na solid din ang naging statement. Saktuhan naman na naging sagutan nila Union, however, inabutan siya ng time at narinig na rin natin yung naging sagutan niya. Personally for me, though pageant pati, pero si Pampanga lang ang nakasagot ng tanong. At binalik niya sa huling posisyon ng probinsya ng Pampanga after 2023. Overall, ang finale ay battle between La Union, Taguig, and Cebu City. And I really commend April Smith dahil talaga nakikipagpukpukan siya hanggang dulo. Naredeem niya nga ang sarili niya mula sa mga bashing na tanggap niya sa ikatlong beses na pagbabalik niya sa pageantry. Nakakala nga natin wala na siyang ibubuga na bakit nandyan pa siya, pero nakita niyo naman na halos siya na nga nangingibabaw last Saturday at halos pataubin na niya ang mga the one to beat. And together with Nicole Borromeo, second time na nga ito na na-dominate ng probinsya ng Cebu ang Miss Universe Philippines pageant. Meanwhile, Bella is also a consistent performer. However, between her, Bea, and April, hindi mo na rin talaga malaman kung saan siya ipupwesto. With Bella's placement, na-dominate ulit ng probinsyudad ng Taguig ang competition. At sa huli nga, it's Bea Windorski who got the top crowd. In this edition, the organization has chosen a reliable candidate with a universal face card. Someone who can confidently engage and represent in Puerto Rico. She may not be the strongest among the three during the coronation night, but she is the one with the greatest ability to rise to the occasion and truly kaya nga makipagsabayan at makipaglampusuhan pagdating sa host country ng Miss Universe. Mahirap tanggapin para sa mga hindi siya ang bet, pero we are done. Philippine sash na ang isusuot niya next. Siya na magiging representante ng bawat Pilipino, tutungtong, sasabak nga sa lungga ng mga Latina at patutunayan nga na worth it pa rin irepresenta ang ating bansang Pilipinas.